Soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you, August 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng energy mo lang talaga, gusto mo ka natin para sa personal reading details, lalagay ko dyan sa video yung aking FB or punta kayo sa description below or sa pinaka-YouTube channel ko. Nahadun po yung link ng aking FB. Paki-message na lang ako para sa details. Ingat kayo sa mga nanggagaya sa akin. General reading, hindi mo personal reading ito ha. Energy reading tayo. Vice versa, gawing guide. Ang mga warning, hindi negative yun. It's a warning. I-analyze para hindi maganap o mangyari. Okay. Scorpio. Meron kang bato. Baka makakita ka ng bat. Paniki. Ganyan. Okay, take care. Enemies are working against you. Sana hindi ikaw ito. Pero may tao na nagpaplano or may masamang pakay o balak sa iyo. Marami ibig sabihin nito. Pwedeng sa pera, pwedeng impluwensyahan ka, pwedeng may gawin siyang hindi maganda as maging tuso. Basta enemies are working against you o may taong hindi maganda yung pakay sa iyo. And syempre, you have the kite, vacation. Pwede na doon sa point na ngayon is mas more ka nag-focus sa sarili mo. Pwedeng na doon sa point na yun. O may mga bakasyon na magaganap. Malayo o malapit, travel, ganyan. O magbabakasyon ka, holiday, resting time. Pwedeng na doon sa point na iyon. May sinasabi rin na October, yan. Maaring may October na birthday is October. O kaya naman is 10 days, 10 weeks, 10 months, pwedeng na doon sa point na yon. May mga changes happen, o may mga magaganap na vacation, o kaya vacation, baka handod ka sa point na nagpapahinga ka ngayon, diba? Or may mga sitwasyon na ingat ka rin dito, diba? Kasi andito si Bat. So, magkakulay sila. Sabihin, may mapagpanggap, may nagpapanggap o mapagpanggap. Ingat! Ingat-ingat. Okay, we have the high stake, kung ano man ang basa dyan. Karma, you will reap what you have sown. Ibig sabihin, what goes around, comes around. Parang kung nagsatrabaho, kung nagsikap ka, palagi kang pumapasok, well, maganda yung ma-harvest mo, di ba? Nandun lang sa point na yon. Pero kung gumawa ka ng masama, yun yung ma-harvest mo. Hindi man sa ngayon, pero you will ma-harvest at ma-harvest mo pa rin yun. Babalik at babalik yun. Ganon. And syempre, magkakaroon ng mga good advice from a wise person. Ikaw ito sa kanya or may tao na bibigay ng advice sa iyo. And older man, pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa iyo na you are dealing or relationship with the older man or pwedeng nahandon sa point na yon na be more unmatured kasi may mga tao na hindi magiging maganda yung pakay nila sa'yo. Kung be unmatured, isipin mo kung tama o mali, o kaya wag yung patolera, ganyan, or ano man yan. No? And also, maaaring may tao na kukonect sa'yo, na siya yung magbibigay sa'yo ng advice, or ikaw ang bibigay ng advice sa kanya, vice versa. Danger, especially in money matter. Mag-ingat ka lang pagdating sa pera mo. Yun ang sinasabi dito. Anak, o yan, ingat ka, may nagmamatsago. Sana hindi ikaw ito ha. Ingatan niyo yung pera niyo. Huwag kayo utang na utang. Pagka after nun, sasabihin niyo, baon kayo sa utang. Tapos magkakaroon talaga kayo na money matter niyan, ng problema niyan. Diba? Ingat ka. Try to control and balance din. O kaya, halimbawa, na-scam ako, ganyan-ganyan. Siyempre, hindi mo kasi pinag-isipan. Hindi ka, matured enough. Kumbaga, alam mo yung tama sa mali. Diba? Ingat ka na lang din. Huwag ka masyado makampante kumbaga nandun sa point na yun. Basta mag-ingat kayo pagdating sa pera. Hindi ko kayo sinisermonan pero sinisermonan ko kayo kasi para hindi maiwasan nyo rin na hindi maging sa pera. Hindi kayo maloko, hindi pag-overspend, ganyan. Be wise, be stronger. Kumbaga, syempre handle yung point na kung learn from the past, kumbaga nandun sa point. And merong broken ring. Parting of the way in either romance or a business. Tamo dito yan, no? Okay, sa business mo, siguro yung medyo may mga mangungutang, utang,
o kaya medyo mag-i-stuck siya sa trabaho, ganun din. Marami kasi ibig sabihin nito. Halimbawa, kasi nakabakasyon ka, naka-holiday ka, naka-resting time ka. Syempre, yung araw na yun, wala talagang bayad yun. Kaya mag-i-stagnant yun, di ba? Hindi siya mag-growth. Ibig sabihin. Or sa iba naman sa inyo, baka may mag-i-scam sa inyo, mangloloko sa iyo, manghihiram. O kaya kung ikaw ito, wag naman sana. May mga pangako na mapapako. Ibig sabihin, sa sarili mo, baka may pangako ka sa sarili mo, hindi mo magawa-gawa, palagi ka napapako, or may tao kang pinangakuan, ganyan-ganyan, ganyan-ganon. Be careful lang din sa pangako kasi, di ba, pwedeng magka-trouble doon kasi andito si Paniki. O kaya is may mga taong nangako sa'yo na mapapako sila. Mag-ingat ka, basta you need to be very careful, ang dami mong warning. And casket, someone's going out of your life. Siyempre dito rin sa romance ingat din kayo kasi mga connection yan. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, or related sa love. Ganyan. Mga separation, hindi nagkakaintindihan, depression, mga heartache, emotional pain, disappointment, mga ganyan. Casket, yan, or end of the situation. Pwedeng ikaw ito sa iba, may sitwasyon ka na aalis ka doon o gusto mo umalis na doon, maybe sa iba, or iba naman sa inyo is may tao na mag-a-out sa buhay mo. Yun ang sabi. Marami kasing ibig sabihin ng pag-a-out. Tulad ng sabi ko, pwedeng separation for a better or for a while or magkakaroon ng boundaries or distance. Ikaw sa kanya or siya ito sa'yo. Ganon. Sa iba naman sa inyo is may magtatapos na sitwasyon. Marami ibig sabihin na magtatapos na sitwasyon din. Tapos na yung kontrata mo, tapos na yung relasyon na to, tapos ka na sa bad habit mo, tapos ka na sa utang mo, tapos ka na sa gano'n. Kung ano man sitwasyon yan, there's an ending of situation. Siyempre, wag naman po sanang may mawala. No, mag-ingat kayo sa pwedeng magkaroon ng disgrasya. Mag-ingat kayo. Okay? Hindi ko naman kayo tinatakot. Siyempre, alam mo araw-araw habang nabubuhay tayo, kailangan araw-araw tayo matututo, araw-araw tayo nag-aaral, araw-araw tayong kailangan na nag-iingat. Okay? Huwag masyado makampante. Iba na yung panahon ngayon. Wait, ingat ka lang din. Or someone who's connected sa'yo, baka may kukonect sa'yo na ganito yung pinagdadaanan niya. Di ba? Pero mag-ingat ka. Kasi baka linglangin ka at maging tuso lang siya. Okay, pero kang fish, may mga isda ba kayo? Increase in material wealth or spiritual. Sa iba dito, kasi meron tayong money involved, business, tapos meron tayong casket, it's more on enlightenment. Hando yung spiritual growth, no? Ibig sabihin, mas natatauhan ka na ngayon or mas magkakaroon ka ng enlightenment this time at makikita mo na kung ano yung tama sa mali. Makikita mo kung ano yung destination mo, kung ano yung purpose mo, ano yung mga sitwasyon na gano'n. Kasi spiritual growth to. Sa iba sa inyo, syempre, when it comes to casket tsaka goldfish, ibig sabihin is pagtatapos. Ibig sabihin, kaya magkakaroon ng growth or increase ng material success mo kasi this time, because of the enlightenment na nangyari sa'yo, is ngayon, mag-iipon ka na ng pera, magpupursige ka sa trabaho mo, magiging very careful ka na sa pera mo, magkakaroon ka ng control, magkakaroon ka na ng, o kaya mas haba yung focus mo sa trabaho mo, handun din yung point na may mga overtime, pwede yung on-night shift ka, mga ganun. Kaya magkakaroon siya ng increasing, no? Sa iba sa inyo. Pero mag-ingat ka pa rin kasi andito si Blur at si Broken Ring. No? Ayoko makapante kayo sa iba sa inyo. Basta mag-ingat talaga kayo. About the woman, dealing or relationship with a woman. Yan, pwedeng kapatid mo to, pwedeng ikaw, or pwedeng kasama sa trabaho, or pwedeng magulang. Dito, pwedeng siya yung makapagbibigay sa iyo ng luck, ng golden fish, or increase of material, or enlightenment, or pwedeng siya yung tao na mag-go out sa buhay mo, or magkakaroon ng limitation, distance, or boundaries, or pwede rin siya yung magkakaroon ng mga broken ring or broken promises, or pwedeng ikaw ito sa kanya, vice versa vice versa, or pwede siya yung tao na nagmamatyak sa'yo. No? Or pwede rin sa iba sa inyo, baka siya yung isa sa enemies mo na nagkaroon ng galit, tampo, away, hindi pagkakaunawaan, complicated situation, mga ganyan. Or pwede siya yung tao na nagkaroon ng pagbabago pagtingin sa iyo. Ibig sabihin, hindi na nagiging good term kasi andito si Bat. Pwede na doon sa point na yun. Vice versa. No?
And then, sa iba naman sa inyo, is pwedeng itong taon to, yung tao makakatulong sa'yo para magkaroon ng increase sa material mo or masagip ka sa any situation in your life. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is, kung sino man itong babae na to, no, pwedeng pagtulong din kasi ito eh. Baka may taong tutulong sa'yo, tutulungan mo, ganyan, o hihinga mo ng tulong, mga ganyan sitwasyon. Sa kung ipopokus ko to sa sarili mo, pagbabago to. No, ibig sabihin, starting a new beginning into your life, umasa ka at baguhin yung mga dapat baguhin sa buhay. Physically, emotionally, spiritually, pera, business, o stability. No, nado sa point na yun. Matured enough, be matured. Ay, nakalis. Tingnan natin energy mo. Energy, Gomenasai, Minasama, Scorpio energy. Tsaka syempre iwasan mo din yung pagiging matulungin kasi hindi ko naman sinasabi na maging madamot kayo, di ba? Control and balance. Sa pagiging matulungin mo, at the end, wala sila sa'yo. Kasi andito sa broken ring. Nandiyan ka kasi kailangan kanila. Di ba? Eh paano kung wala ka? Wala na sila sa'yo, broken ring, bear, casket. Ingat lang din kayo. Kasi at the end, mag-iisa ka. At the end, saka pupulutin. Di ba? Think your future. Hindi ko sinabi maging madamot kayo. Magkaroon kayo ng control. Your energy. Sa energy mo, may mga bagay ka daw na iniisip this time na pwedeng nalilito ka o nagkakaroon ka ng options sa buhay mo, nagkakaroon ng mga self-doubt, ganyan. Or may mga sitwasyon na nahahata ka ng nakaraan or nahandin yung situation na may nararamdaman kang takot o kaba, ganyan, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, when it comes sa yung energy, maaari may mga pinagpapaliban ka o kinakancel na situation. Sabi sa inyo, baka you're in a vacation talaga, no? Ganyan. Holiday, resting time, vacation, malayo, malapit, ganyan. O nagkakaroon ng mga pagpaplano, ganyan. Sa iba sa inyo, may mga indecision situation. Ako na nakikita sa iba sa inyo, yun. Nandito rin yung point na yung mga bagay ka daw na iniisip o pinag-aaralan o pag-aaralan na gusto mo mag-growth o gusto mong mag-success or maybe handun yung creation na gusto mong gawin o actionan, movement, decision, pwedeng nandun sa point na yun. Yan, magkakaroon, parang mahandun din yung point of no, mga pag-uusap-usap, no, para magkakaroon ng mga community effort, na baka magkakaroon ka ng mga pakikipagsalamuha, o may makipagsalamuha sa'yo, mga partnership, o mga sharing goals to each other, ganyan, mga dealing, o ikaw gusto mo makipag-deal, o may tao makipag-deal sa'yo kasi ganito, ganyan, ganun, diba? Pwedeng nandun sa point na yon sa iba sa inyo. May mga pinag-iisipan ka sa iba sa inyo. Parating, pwedeng nai-stay put ka. Halimbawa, may gusto kang gawin, aksyonan, i-reveal, i-restructure, pero sa ngayon hindi mo pa siya magawa. Parang pinag-iisipan, pinag-aaralan mo yung sitwasyon. Ganyan. Basta may mga ganun. Delay, i-delay. Anak, ano ba ginagawa? Ba't po yung si ikaw talaga, puro kalokohan eh. Parating. Scorpio. Ay, ayan. Parating sa iyo. Parating sa iyo. Nandito yung sitwasyon na maaring may mga travel nga iba, magkakaroon ng mga union, malayo o malapit na travel, kakaroon ng mga union sa iba sa inyo. Andito rin yung point na there's a situation na you still holding, na hindi mo siya kayang i-let go o hindi mo siya kaya mapakawalan. Pwedeng nandun sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng mga salungatan na sitwasyon. No? Or sa iba sa inyo may mga situation na you want to rush,
or parang minamadali, parang mamadaliin. May sitwasyon din na parang hindi nagiging patient yung iba sa inyo or may taong hindi magiging patient. Mag-ingat ka na lang din sa iba sa inyo. Siguro may mga sitwasyon na conflict, hindi pagkakaunawaan, mga pagtatalo, alitan, hindi pagkakasundo, pwede sa iba ganun. Ingat din kayo sa paglabas ng pera nyo, ganyan. Maaring magiging mas magastos yung iba, o kaya is paunti-unti man yan, pag naipon yan, magastos, o kaya may malaking paglabas ng pera, ako nakikita, no? Sa iba sa inyo, ano yan, may mga pag-uusapan kayo related to a territorial. May territorial situation ako sinasabi dito. May nakita kong territorial situation. Pwedeng bahay, lupa, territorial, o ari-arian, mana, pwedeng nandun sa point na yon. Sa iba, may tao doon na magiging cold o magiging malamig sa'yo, o ikaw ang magiging malamig sa kanya o magiging malamig siya sa'yo. Magiging cold yung tao na to sa nakikita ko dito. May tao rin dito na may taong magkakaroon ka ng connection eh. Parang hindi ko alam kung nasa ibang bansa ba siya, nasa probinsya, o nasa kalapit baryo, or ikaw ito ang kukonect sa kanya. Magkakaroon kayo ng connection. Maybe in the 6 days, 6 weeks, or 6 months, maybe, ganyan, sa iba sa inyo, or pwedeng by the 21 days, 21 weeks, or 21 weeks, ilan yun? 4, 8, 12, 16, mga 3 to 4 months, parang ganun ano, sa iba. Yun. Or maybe 6 lang din sa iba. Sa iba is, tingnan ko nga to. May ano may lungkot eh. Ang nakita ko to, may lungkot, may sa depression, mayroong, may tao na medyo hindi maganda yung salita niya eh. Medyo either brutal siyang magsalita or may hindi lang maganda magsalita, pwedeng nandun sa point yun. Tapos, medyo may nakikita ako na medyo moody situation kasi. Either may mga dramatic situation, ay gumanyan, nagulat ako sa ano ko. Kala ko na ano ko yung buntot niya. May konting lungkot o may pagka-drama yung energy ng tao nung nakita ko. Pwedeng ikaw ito or someone is connected sa'yo. Yun. Sa iba dito, may taong may sakit. Yun ang nakikita ko. May taong may sakit. Either ikaw or someone is connected sa'yo, kasi iba sa inyo may sakit kayo, tapos iba sa inyo may taong malapit din sa'yo. Kasi sabi dito, kailangan daw ng self-care. Nandito rin yung pagsuporta o tulong na nakikita ko, no? Pwedeng sa relatives, parents, or sino man itong matanda. Yun ang nakikita ko dito. Or ikaw sa kanya. Vice versa. Halimbawa, yung kapamilya mo, sinusuportahan ka, o ikaw, sinusuportahan mo siya. Diba? O yung magulang mo, ganyan. Vice versa. Ako nakikita dito. Sa iba naman sa inyo is, may taong malungkutin eh. Okay ka lang ba? Sana hindi ka ito, no? Pero may taong malungkutin. Yung sinasabi. O nagiging malungkot. O may mga lungkot. Mag-ingat ka sa ano no, mga parang pagtatalo na sitwasyon. Ay, mayroon palang ano, mag-ingat ka. Kasi, dito sa sitwasyon mo, may tao ako nakikita na sana hindi ikaw ano, may tao na may hidden motive at hidden agenda. Hindi ko na makalimutan. Buti lang sabi ng intuition ko, bumalik ka. Yan ang sabi. Diba sa inyo, maari may mga sitwasyon na nalilito ka, kaya medyo dramatic yung part, yung situation. No, may mga sitwasyon na parang nalilito ka. Sa iba sa inyo, basta yun ang palagi mong anuhin na yung mga taong may hidden motive or may hidden agenda. May tao na makakalimutin. Hindi ko alam kung makakalimutin lang ba siya or mayroon ba siyang problema sa isip or may dementia. Yung ano ba, may sakit na ganun? Dementia, something ganun. No, yun na nakikita ko. Ingat kayo, magpa-doktor kayo hanggat maaari. Dapat iwasan. Sana naman lahat kayo nasa katinuan, ha? Iba dito, mababaw ang ano eh. Ano ba yun? Mababaw yung emotion niya. Madaling malungkot, hindi naman magdrama eh. Madali lang siyang malungkot at madali siyang
Basta nauuna yung puso niya. May taong ganun. Ako nakita. Dapat iwasan. Uy. Okay, dapat iwasan. Dapat mo iwasan, Scorpio, is syempre yung hindi ka magkaroon ng acceptance sa lahat ng lesson na na-receive mo in the past. Lesson, kumbaga, learn from the past situation. May mga bagay na kailangan i-transform, baguhin, change of decision. May mga sitwasyon na nagbibigay sa iyo ng signs sa universe, sana ma-awake ka doon at magising ka na doon. Kailangan mo rin magkaroon ng self-evaluation. Ibig sabihin, self-evaluation, ano ba yung tama, sa mali, kailangan ba, hindi ba dapat, yung mga needs mo sa buhay mo, ganyan. Kumbaga, you have a calling din kasi sa nakikita ko sa'yo dito. Iwasan mo na hindi ka mag-focus sa sarili mo, alagaan yung sarili mo, ganyan. Mas maging more on wiser and stronger ka this time. Siyempre, whatever holding you back sa nakaraan, this is a time to let it go. Kaya nga dito si Casket, di ba? Nandun sa point na yun. Kung ano man yan, kung bad things man yan, or yung mga sitwasyon in the past na hindi nakakatulong o hindi makakatulong sa'yo, let it go, leaving behind. Ang sinasabi dito, maging aware ka rin daw sa mga salita mo, decision mo, action mo, movement mo, ganyan. Sandun din yung point na siyempre sa sarili mo maging aware ka. Sa mga taong nakakasalumuha mo, mag-ingat ka. Okay? Hindi kasi lahat sila is totoo para sa'yo. Yan, mag-ingat ka. Yun ang pinakaingatan mo. Huwag kang magpaloko. Huwag kang magpalokong muli. Ganyan. Kumbaga basta accept the lessons from the past situation sa nakikita ko sa'yo dito. And then also, basta magkaroon ka na reflection from the past. Alam mo, minsan maganda rin magkaroon ka ng reflection no? Kasi, bakit? Kasi, halimbawa, ay dati wala akong ipon Pag ginawa ko yun dati, ginawa ko uli ngayon yun. Nga ako. Siyempre, mapaiisip mo, mag-a-action ka, di ba? Pag hindi ka nag-action, kung ano may problema dun. Hindi po natin lang isa point kasi hindi ka natuto. Problema mo na yun, di ba? And you need to see the fact of the situation. Umiwas ka sa mga chismis, makisawsaw sa chismis, gawa ng mga maling kwento, magsinungaling, o yung mga taong sinungaling, o yung mga taong ganun, iwas ka. Mga taong mapanglinlang, mandaraya, mga taong judgmental o being judgmental, ganyan, or mga taong masakit magsalita, diba? Or ikaw ito, iwasan mo, diba? Sulat na sabi ko kanina, yung mga taong masusungit or being masungit, ingat ka. Okay? Basta wag niyong gagawin at wala lang kayong maging patulero at patulera. Okay? Tingnan natin. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Scorpio, in love. May kapatid kang dalawang babae? Dalawang babae, isang lalaki. Or pwedeng isa kang babae, tapos puro lalaki. Ang daming lalaki. Tatlong lalaki, dalawang babae. 5 kayo? 4, 5, 6? Iba dito, 7 yan. Dami naman. Ay, iba dito, 1, 2, 3, 4 yung lalaki. Pwedeng 4 yung lalaki, dalawang babae, o kaya is, kung ilan man yan, 5, 6, 4, 5, 6 kayo, no? Ang dami nyo naman. Okay. Kung single ka, sa mga single dyan, meron nakakausap ka? Ingat ka sa kanya, kasi hindi siya good. Kailangan siyasatin mo daw tong tao na to. Isa, dalawa, isa. 1, 2, 3. Isa dito, the pass. Pwede isa dito, mas bata sa sayo, or either yung dalawa is, sino kaya itong mga tao na to? Kung sa karelasyon ito, ingat ka na lang. Kung 2 o 3 man sila, nagko-connect sa'yo, kasi bad intention to itong mga tao na to. As in, kailangan mo daw makita yung katotohanan nito mga to. Siyasatin mo daw maigi, no?
Andun yung point na yun. Kasi sa kanila, kung kaibigan man to or taong kukonek sa'yo or nakakausap mo, mag-ingat ka. Sa mga nagkahiwalay dyan, sa nakikita ko sa'yo dito, yes, nagkaroon ng paghihiwalay kasi we have the king and the queen, no? Hindi lang kasi ikaw yung kausap nito eh. No? Sa iba sa inyo. Hindi lang ikaw yung kausap. Sa iba naman dito, pwedeng related siya sa isang mother figure na naging blockage sa connection na ito or yung mga tutol sa connection na ito. Sa iba naman sa inyo, maaring may nalaman ka talaga no, na hindi lang pala ikaw yung kausap niya at mayroon palang someone or something na hiding itong tao na ito or ikaw ito sa nakita ko to. Pero magkakaroon uli kayo ng connection ito. Kasi, andun pa rin yung pag-i-spy or ikaw ito or siya nag-i-spy pa rin or nahandun yung may text message ako na nakikita. May apology pero ang nakita ko gusto kanya kausapin. Maging wais ka na lang din kasi tinatabihan kasi ng pera yung energy niya. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is may third party relationship, oo, may struggle, burden, stress, binibigay mo naman yung effort mo actually sa relationship natin. Nga lang, syempre, may mga time talaga na disappointment. Tsaka alam mo daw eh. Alam mo. Yun. Well, choice mo naman to. Pero sabi kasi dito, you need to decide. Pero kung kaya mo pa, edi magstay ka. Nasa iyo lang yun. O pwede rin naman kasi na sa iba sa inyo, kanya-kanya na kayo may kinakausap, di ba? Well, kayo naman ang gagawa niyan. Sa may mga walang third-party relationship, andun yung pagtutulungan. Andun yung confident kayo sa isa't isa. Mahaba din naman yung pasensya nyo. Maybe both of you or isa sa inyo mahaba yung pasensya. Very responsible. Give effort talaga yung isa sa iba sa inyo or both of you. Handun din naman yung point na siguro sometimes may pagka feeling young yung isa sa inyo or sometimes may immature situation siguro. Yan, may mga ganun sitwasyon na pwede rin na magkaroon ng lungkot o disappointment. Ang isa sa inyo or dito sa connection. May mga darating na ganun. Ang sabi dito. Yan. May malalaman ka raw sa kanya. Or ikaw o siya ito sa iyo. Sa iba sa inyo, handun yung mga siguro nagsisiyasat kapag dating sa connection na to or may mga gusto kang alamin or sa iba sa inyo is mahilig lang talaga kayo magmuni-muni sa iba sa inyo. Dito sa iba, parang may ibibigay ka ba o may hihingin sa sayo or may ibibigay ka sa kanya? Vice versa. May pag-uusap daw kayo pag-uusapan kayo. Pwedeng pera sa iba or related siya sa stability in life. Pero pera din kasi yun eh. Yun. Basta may pag-uusapan daw kayo. Baka iba sa inyo, baka may ibibigay siya sa'yo. O ikaw may ibibigay ka sa kanya. So, iba sa inyo, LDR kayo. Alam nyo kung sa internet nyo lang to nakausap, mag-ingat ka. Mag-ingat ka na lang. Kasi something hiding. Money, trabaho. Scorpio. Okay, sa mga walang trabaho dyan. Sa mga walang trabaho, meron daw oh. Kailangan mo lang siguro kumilos. Kung gusto niyo naman magbago ng trabaho, meron din. May offer naman. Makipagsapalaran ka din pag may time. 'Di ba? Nandun lang yung point na yun. Di kung gusto mong nahihirapan ka, di mag-business ka. Ate, wala akong pera. O di simula ngayon, mag-save ka na ng money. 'Di ba? 'Di ba? Magkaroon ka ng ganun. Kailangan mo makipagsapalaran. Sa may mga trabaho naman, hindi maaalis sa trabaho o sa paligid ng trabaho mo na may mga tao na magiging makasarili at sakim. Natural yon. May mga tao na magiging
hot temper, ganyan. May mga tao na minsan mainit ang ulo nila, tapos ikaw pala to, no? Magiging mainitin ang ulo nila, ganyan. Yung mga hindi pagkakasundo, natural naman din kasi yun, di ba? Nandun sa point na yun. So, iba naman sa inyo, pag sa dating naman sa pera, kailangan mo daw mag-save ng money. Kailangan mo daw talagang subukan, no? O kailangan mo talaga makipagsapalaran. You need to control and balance. Nando din yung point kasi yung pera ng iba siguro sa inyo, minsan meron, minsan hindi, minsan meron, minsan hindi. Nando sa point na yon, magkano ka na pag-i-evaluate or you need to evaluate yung mga pera mo o yung pera mo this time. This is time to start a new beginning into your life. Pwede rin may papasok na pera para sa iba or sa iba naman sa inyo is may mga papasok na mga proyekto or project or mga ideas sa iba na gagawin mo na yun yung makakatulong sa iyo para mas lumago yung pera mo sa iba. Sa iba dito, mga bagong trabaho to. Sa iba sa inyo, kung may trabaho ka na, pwedeng pagkakakitaan pa, no, na yung idea na gagawin mo sa iba. Sa iba sa inyo, is kailangan mo talaga mag-save ng money. Kumbaga, wag masyadong, magkaroon ka lang ng control, ganyan. Hindi ko sinasabing wag kang maging matulungin, pero isipin mo rin yung sarili mo, di ba? Kung tulong ka ng tulong, at the end, anong mangyayari sa'yo? Nganga ka, di ba? Maiisip mo na lang na dati tinulungan kita, dati ganito, ganyan, no? Ano ngayon? O, di ba? Kaya hindi mo na mababalik ang dati. Hindi mo rin naman sila pwedeng, hindi mo rin man din sila pwedeng pagsalitaan ng ganun. Kasi, at the end, decision mo pa rin naman yung ginawa mo naman yun. Nagbigay ka rin naman, di ba? Final decision kasi ikaw eh. Di ba? Kasalanan mo pa rin yun at the end kasi nagbigay ka, tumulong ka. Ganun lang yun. Kaya ngayon, this time, yung mangyayari sa'yo, you need to be very careful when it comes to your money. Mag-save ka talaga ng money mo. Take a risk. Diba? Mag-action ka. Doon sa point na yun. Iba sa inyo, kasi may mga jungling situation pagdating sa pera. Kaya ngayon, bago dumating yung mga jungling situation na yun, or problem when it comes to money, diba? Ingat ka pa rin. Kung may mga dapat ka talagang ilit ko muna, tapusin na. Diba? Arigato naman si God bless.